Dito nga po sa ating video mga kapatid, hindi na ho natin pahahabain ang ating intro. Mantagin po ninyo matapos nga itong kay VP Sara dyan. Mamaya mga kapatid magkakabakbakan na ho kasi dyan sa impeachment complaint na inihahain ng mga, alam nyo na katulad ho itong si Itinyo, mga tongresista na sasabak ho dyan sa Senado. Agad naman ho siyang, alam nyo na ho, inaaksahan na ho siya ng 100, ayun siya sa confidential funds niya ho na convicted na daw po siya, hindi pa nga ho nagsisimula. Kasunod naman ho nito mga ka-update. Eto, kaka-post lang ho mga ka-update. ACT, Teacher Party List, Rep. Antonio Tino has filed complaints urging the Office of the Ombudsman to investigate 80 out of 121 flood control projects in Davao First District due to alleged anomalies. Mantakin po ninyo nasaan nga yung mga pinakamalaking proyekto na meron ho talagang ebidensya nagnakaw, yung mga wala ho talagang maipakita resibo, yung mga wala ho talagang maipakitang proyekto. Pero mantakin po ninyo, isipin ho, dito pa lang nga sa kung saan-saan dito sa Luzon, sa Manila, sa Metro Manila, mga kapatid, sa Bulacan, sa Pampanga, sobrang dami ho Sobrang dami ho yung mga proyektong nakatenga, yung mga may mga malalaking pondo pero wala naman nagawa. Saan ho sila nakapokus ngayon? Ayan, projects in Davao. Sa Davao ho sila, samantalang yung Davao napaka-progressive ng city na yan. Mantagin po ninyo, isa ho yan sa may pinakamalaking city sa buong Pilipinas pero yung mga wirings nga ho nila nasa ilalim na ho ng lupa. Ganyan na ho sila ka-advance. Tapos sino yung iniimbestigahan? Siyempre sila. Bakit nga? Kasi nga ho mga Duterte. Diba? Ganyan ho katitindi ang mga tongresista dyan sa House of Rep. Hindi lang ho ito si Tinyo ang ating pag-uusapan, pati nga ho ito si Senator Jinggoy. Kakasuhan daw ho, di umano. Kaya talaga ho itong Senate minority ngayon, yung mga sila Tito Soto, mga candidate, wala na ho tayong expectation sa mga yan. Pinupulbus-pulbus na ho talaga nila, yung mga kasamahan ho o yung mga pumapanig dito kay Sen Alan, dyan sa mga Duterte. Bakit to? Kasi nga gusto ho nila sila ho yung mamuno sa Senado. Kaya mga update, reacta na ho tayo kung bago lang ho kayo sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lang mga malagit po na yung pasadahan na una-una natin. Ito si Jinggoy mga kabdita. Alam naman ho natin na wala ho tayong pag-asa hanggat mga kasamahan ho nila dyan sa Senado, pilit ho silang pinapabagsak. Gayon din ho itong mga tongresista na pilit hong ginigipit ang mga Duterte. Kaya rekta na. Ang Pag maulan, ano masarap gawin? Yung kumanta, radyo, TV, at mga lumang yung comic. mga manganganta at mangangain, masaya yan pag umuulan. Bakit? Sabi ni PH. Anong sabi ni PH? Oh, Oh, sabi ni Pete. Oh. si Marlon hindi daw manganganta. Ay, si Marlon daw manganganta. Si PH daw mangangain. Kamusta na si Brother No, P? only because nagkaraoke kami minsan. Ako talaga, ako yung bumangga. Lahat ng kanta pila ko. Oh. Oh, pero maganda boses ni PH din pa, pareho kayo. Pinabayaan na lang Yeah, magaling si Pam kumanta eh. si PH din. And si Kasi pa Marlon. makakanta talaga yan. I-post ko na lon, si Marlon mananayaw din to. Wag ganon. Ayun. Mananayaw Walang din. ganonin. Uy, live na tayo. Good morning. Ay, live na ba tayo? Ano ba to? Grabe. Live na yan? Oo, kumakanta nga si Kuyang. Narinig niyo bang kumanta si Kuyang Ibi? Gusto nyo bang ipagpatuloy ni Kaya Ibi yung kanta niya? Ayan o, sample, sabi ni RC. And of course, our brother, Pare ko yan. Asam Kuya Ulang Asam. Kaya. Good morning. We miss you, Kuya Asam, Sir Asam. Good morning, Corinne Palma. Nagsimula tayo ngayon sa ilalim, ha? Grace Carey, hello, good morning po. Enrico Vertudes, Yo. watching from LV. Wow, LV Envy. LV. Yes, and then Mary, ay nawala. Mahirap pala pag sa ilalim nag-start kasi umaakyat, no? Mayong buntag. Dapat talaga sa ilalim mag-start.
Hindi kasi nga, dapat yung mga nauna, kagaya ni RC, top 1 siya. Sa ilalim ka ba nag-uumpisa, Kuya? Siyempre. Ha? Naman, Parang walang excitement pag sa ilalim. Mandok, hello! Puro ko pansin yung dalawa dito, ha? So, muna tayo sa greetings. Noela Ginto, good morning, meeting trio. EB Marlon, grabe dream ko talaga ito na first honored sa comment on your live. Avid fan from Bicol and my heart is green. Oragon. Tama ba? Bicol, Oragon? Oragon. Oragon. Parang yung nahuling driver na nag-positive sa gunpowder burn. Ano ba yung Oragon sa Tagalog? Mainit sa mainit. Mainit. Ay, Mainit. hindi ba maanghang? Mainit. O, pakicorrect po kami mga Hindi ba malandi? Alam ko mainit. Mainit. Oragon. Kasi iniinom ko yan pag inuubo ko. Orego. Correct. Mali. Nag-shift na ba tayo ng political opinion to Comedy, morning comedy vlog. stand-up comedy. Oragon matapang. Matapang, hindi mainit. Mali ako. Kaya maraming sinasabing BOBO ang mga DDS. Oragon, di nyo alam. Matapang. Pampira kayo. So, ang Oragon ay may sub. Tama ba? Sampang. Takbang ng Oragon. Takbang ng Oragon, di ba? Malandi siya sa Ilonggo. Ha? Malandi siya sa Ilonggo. Uwagon. Oragon. Ay, puro daw tayo mali. Malibog daw ang Oragon, puro kayo mali. Kaya nga mainit yung akin. so, wala na. Saan na napunta? Yes, maisog daw. Siguro iba-iba, no? Parang mahal. Mahal would mean love. Mahal would mean expensive. Diba? O, parang nahuli. Nahuli, na late. Ini-stop. Ini-stop. Tapos ano yung kay kay Alan, hindi siya tumakas kasi walang warrant. Ano ba? Ba't naging voc words ang ating mga opisyal? Pero tama yun, tama. Tama yun tama yung kinorek ni Alan na yun yung termino. True. Because may hindi basis. tumakas. Kasi may legal basis siya nung paggamit nung tumakas. Kasi nga walang warrant. But, propagandista level kasi yung vocabulary words ni Claire Castro when she said yung nahuli. And then they're trying to create or be creative sa wordings na nahuli can mean na-stop. Tapos, yung ano pa ba yung nahuli niya? Ano pa yung, basta parang na-stop mo yung isda kasi lunch mo siya later. Ganon. O na-late ka, nahuli. Na-late, di ba? Na-late. Kasi nung isang araw, na-stop ako sa meeting ko kasi traffic. Yung mga ganon. So, well, but what happened yesterday? Boring, no? Kahapon. Address mo lang. Boring yung comment Okay. number. Wait. Ano i-address ko, kuya? Itong comment ni Kyoko sa duo, no? May lumabas ng TRO daw. Pakisend sa link if you're referring PRO kay Pato. Wala pa po kasi meron pa Wala siyang po. 72 hours to counter comment dun sa ipinadalang comment ng Office of Solicitor General. So yung Actually, 72 hours na kahapon nag-start. So 3 days po yun. Actually, nag-file na sila, Marlon, kagabi. Yun, nag-file na. We'll see. Tingnan natin. 7:20 in the evening, nag-file electronically yung Torion and Law Partners. So, ibig sabihin, nandun na lahat ang komento at yung reply to the comment. So, ibig sabihin, nasa Supreme Court na yung beat, kumbaga. So, wala pa pong TRO. So, okay, when it's now with the Supreme Court, how many hours do we again wait for? It's up to the court. Ganun na naman? Hintayan ito? Mm. Ang tagal ng due process, no? Of course. Even if it means... Kasi Kaya ito gusto super kaya gusto- urgent eh. Kaya nga gusto nilang i-shortcut si Bato tulad ng ginawa nilang pag-shortcut kay PRRD because due process will take a long time and people will see na wala talagang basis. Maliban dun sa due process, gusto nila sa script nila magtuloy-tuloy na yung focus sa impeachment. Mm. At kaya gusto rin nila hinto si Bato kasi eto nga rin yung magiging dahilan na nagbago yung Senate leadership
at ngayon nagbago nga dahil si SP Cayetano na, yung Blue Ribbon Committee na Okay. magbabago rin yung composition. Tanggalin ko na po yung comment. Baka sabihin pangalan po ni Marlon yan. Hindi, okay. Baka daw magbago ang sabi mo Marlon, baka magbago ang leadership. Magbabago ba ulit? But it happened Malamang. to Cayetano, and Cayetano to, will there be another coup because yung dalawang nag-abstain now associated themselves as minority, ha? Hmm. So, did we see that coming? Did you see that Ako, coming? yung kay Mix hindi. Kasi taga Mindanao siya. Yung kay JB, to tell you honestly, siya yung binabanggit ko nung una na okay na sana siya eh. Doon sa planong coup. Tapos last minute, biglang nagdesisyon na hindi pa raw siya ready. At yung ganong desisyon, tapos nag-abstain na nga, true enough, tapos lipat ng minority. Naasahan ko na yun. Kaya lang nalulungkot ako. Kasi kung between Jiggoy and JB, sa pagkakalam ko, mas unang naging kaibigan ni BP Sara, si JB, dahil pareho silang rider. Pareho mahilig sa motorsiklo. Pero yung kay JB, dismayado talaga ako, no? Number one, nauutal-utal siya nung nagsalita siya, no? Doon sa Senado kahapon. Pangalawa, di na dapat niya binanggit na inofferan siya ng Senate Majority Leader. Those discussions should be done via... Internal. Yes. Kasi it will cause more polarization. It will cause more distrust on the institution itself. Wala naman tayong naririnig na nag-uusap-usap sino-sino yung committee chairman, sino yung magiging... Kaya nga mayroon silang caucus, pero si JB talaga, he's inviting some sort of, trouble. Kasi... Yung lustok, no? Yung pagiging lustok, talker niyo. Yes, no, kasi you should be gentleman enough and statesman enough not to mention it, no? Caucus nga no? Yeah. Okay. Si Mix naman, I'm also disappointed. Remember, his father, yung former governor at now is the sitting congressman of 1st District ata yun ng Bukidnon, voted against the impeachment in the lower house. Tapos siya nag-join sa minority dahil natauhan siya. Paano yung tatay niya? Paano pala nung nasipak siya? Nung nag-resign siya bilang Senate President dahil doon sa PDEA leaks. Hindi ba siya natauhan nun? Magkanong dahilan? Yun. Pero now that it's 13-11 na, no? Yes. Yes. Now that it's 13-11, sobrang nipis na nito. Kaya, dapat bang may itatakot? Doon sa 13, isa-isahin, kung gusto niya isa-isahin, medyo vulnerable doon yung magkapatid na Villar. Pero I don't think kasi si Alan, halos alaga o protege yan ng tatay ng dalawa ni dating Senate President Manny Pangilinan. Nakita ko ng bagong senador, si Alan Peter Cayetano, kung paano siya alalayan talaga ng quote-unquote tatay-tatayan niya na si Senate President Manny Pangilinan. Malapit sa pamilya, Villar, ang Alan Cayetano, and I don't think na abandonahin ng dalawang anak ng magkapatid na Villar si Senator Alan Peter Cayetano. Bakit magkasama ba sila nung una? Magkasama sa? Nung hindi pa bago yung majority, magka-block ba sila? Hindi. Ibang usapin kasi yun pag ang namumuno na yung kaibigan mo na yung sobrang close mo na. Yung bigla nga ako napatingin yung decision ni JB sa kanimix. Siguro may factor dito yung pagiging seatmates member nila. Although, part din ng seatmates, pagiging ang seatmates ng Senado, si Joel Villanueva, siya lang nahiwalay. Kasi ang member ng seatmates ay si Mix, si Joel, si Sani Angara, na alam naman natin nasan ngayon, at alam din naman natin sino ang boss ni Yusek Tregib Olaybar, si Sani Angara. Si Tol Tolentino, yan. Sila yung mga seatmates. Pero malalim, decision to. Baka lang factor. Baka lang. malalim na relasyon ba yung pagiging seatmate
para mag-align ng values nyo or principles? Sa ano Pam, yung previous na Senate ko, may factor. Yung lalim, hindi siguro, pero may factor. Pwedeng tingnan, barkada ko nandun. Okay, another question is, bakit mas vulnerable ang Villars kesa sa may mga nakaambang kaso like in the persons of Chis Escudero, Joel Villanueva, and Jinggoy Estrada? Pare-pareho silang vulnerable. Pare-pareho silang vulnerable. Yung dalawa lang, kasi kailangan dalawang numero ng ng minority ngayon. So, I don't think na biglang babaliktad yung magkapatid na Villar. Tapos si Chis nga, ang information ko kahapon pa, ikaw yata nagsabi, Hindi. kinausap yun. Meron ako natanggap na, isang informante na kinausap. Tapos ang nilaban ni Chis, sige, babaliktad ako. Pero, Umano allegedly. di umano. Kwentuhan lang naman to. Tayo lang naman nakakarinig dito. At pwede naman itanggi ni Senator Chis. Kinausap, tapos ang biglang nilabi ni Chis, sige, huwag nyo kaming kasuhan. Kasama si Joel, si Jinggoy. Kukunin kaya, dilipat kaming majority. Ang catch, hindi raw maipangako ng isang Tito Soto na may lalayo sa kaso. Yung tatlo, na alam naman natin, maugong ang usapan last month pa, na by June, iisa-isay na talagang arestuhin, kasuhan. Si Senator Chis, Senator Jinggoy, at Senator Joel Villanueva. Gayon din si Martin Romualdez. Kuyang, your take. Well, my take, no, it's a very slim majority. But in politics kasi, no, sometimes numbers doesn't really matter, no. It's the bond between those two, no. Kasi tingnan mo yung former majority na ni Soto noon. 15 sila, no, 15. Oh. Pero nakunan din sila ng 4, 'di ba? Etong 13 baka galvanized at very solid na sila because of what happened doon sa Senado, na inabando na sila ng mga kapwa senador nila habang nasa peligro yung kanilang buhay at inaatake yung institusyon mismo. So again, I would like to believe na medyo mas close yung bonding nila, no? And sino yung mga vulnerable? Lahat sila vulnerable, no? In fact, hindi natin napag-uusapan. The Villars, actually, no? The whole family of the Villars, no? Are facing cases filed by the Securities and Exchange Commission on the disclosures and on the parang insider trading of the Villars stock, no? Yung kanyang holding company. Kaya nga nag-trim ng balance sheet yan, almost 1 trillion pesos in assets worth tinanggal doon sa kaya nga si Manny Villar nag-slide down as the richest Filipino at naanuhan ni Razon. But given all of that, no, meron ng kaso yan, yung dalawa magkapatid, kasama yung nanay si Cynthia, kasama si former Senate President Manny Villar. At yung iba pang kasama at mga nasa kumpanya nila. Si Chis naman at si Joel Villanueva, alam naman natin yan na sinasabi na yan noon pa, di ba? And then Jingo is also coming at ngayon na nga let's just make this clear. DOJ recommended pa ng DOJ to the ombudsman because it's actually the ombudsman who's going to file graft charges sa mga government officials. So what do you think is the role of the ombudsman? Given already na meron ng recommendation, do you honestly believe uupuan lang ng ombudsman yan? Hindi lang basta upuan to, Pam. Ipapast track to. Correct. Mabilisan to. So, yan, proseso lang yan. Nirekomenda, pag pinay lang kaso niyan, so mabilis lang yan. Para pag nga isang pansandigang bayan, ang kasabay na nun, warrant of arrest. Yan na nga ang problema nila no? Kasi again, si Boying nagsabi na merong second money laundering case ipa-file nila against Martin Romualdez. Meron na ngang multiple cases that has been filed sa Sandigan Bayan. Meron na siyang precautionary hold departure order. Hanggang ngayon wala pang warrant of arrest for Martin Romualdez. That's why interesado talaga ako na ma-constitute na yung Blue Ribbon Committee. I hope this afternoon ma-constitute na yan
para umusad na itong BRC at ma-pressure na nga ang ombudsman. Kuya, alam mo ba, may mga kwento-kwentuhan din. Ito, usap-usapan lang, nire-relay ko lang dito. At di umano, nagkaroon daw ng pagpupulong si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, kasama si Inigo Sobel, na kaibigan naman ni Senator JB Ercito. Maliban nga pala kay Inigo Sobel, na kaibigan ni JB, kaibigan din ni JB, si Boying Rimulya. Anyway, sa pagpupulong na yon, tatlo. Si BBM, si Martin, saka si Inigo Sobel. Ang kinakausap daw nila na dapat pumayag na raw si Martin na magpakulong. Tapos gagaano na lang ng kaso, eventually papakawalan din. At ipapawalang sala rin. Ang sinasabi, di umano, kwentuhan lang to, ang sinasabi, payag daw si Martin na magpakulong, pero dapat damay na ipakulong si Sandro Marcos. Para meron siyang proteksyon. No, sige, para sabay kami ipakulong ng anak mo, pero sabay din kami pakawalan. Collateral, no? Parang- Collateral. Oo. Hindi raw pumayag ang Bongbong Marcos. Yun ang kwentuhan. Unconfirmed. Pero Yun din. kung optics lang for them yon, kahit papano, magandang makitang nagkabahid kayo. Nailagay ka dyan sa likod ng mga rehas na yan. Pero sana, by that time na nandiyan kayo sa loob, makaupo na si Inday. Tingnan ko lang kung makawala pa kayo. Kasi ang Diba? hinahabol nila, Pam, ang script nila sa SONA, didiinan ng gusto ni Bongbong Marcos, yung pinsan niya na si Martin Romualdez, para maipakita, kunwari sa publiko, na wala siyang kinikilingan. Walang kamakamag-anak sa kanya at ipakukulong niya. Walang kinikilingan pero Ang problema, patuloy pa rin yung negosasyon sa kanila. So hindi pa rin malaman kung ano talaga ang kakasapitan ni Martin, na kasi kung ako kay Martin, sinira mo na rin ang pangalan ko, idadamay na kita. At yun naman ang binitawan niyang salita, di ba? Sa pinakahuling video message na inilabas ni Martin, na mandadamay siya kapag katuluyang diniinan siya ng administrasyong ito. At yung sinasabi niyang yun, pananakot direkta yun sa pinsan niya na si Bongbong Marcos. Pero I doubt kung papayag si Martin dyan. Ano lang yan? Oo. Mga ideas lang yan na pinupload. Talagang itong administrasyon na to, napakalaki talaga ng problema nila, no? Paano nila haharapin yung taong bayan? Pero yun nga, dahil lutang si Bongbong Marcos, hanggang ganito na lang din tayo. Isa sa malaking problema nila, yung Blue Ribbon Committee, na nagtataka lang ako kay Sayang Alan, kay SP Alan, ba't pinapatagal Kung ayaw niyo bigay kay Dante Marcoleta, kung may nagpre-pressure sa inyong oligarko, kahit pa paano maglagay kayo ng matino dyan. At alam ko, ang kinukonsider, si Senator Pia. At knowing Senator Pia, sa tagal niyang senadora, wala tayong narinig pa sa kanya na matinding anomalya. Pero nag-blue ribbon na si Pia, ha? And she never held a hearing. Nung nag-blue ribbon siya. Oo. Yun daw ang Kasi record. kakaiba naman. Kakaiba naman ngayon ito. Tapos, syempre, kahit sino pa ilagay nyo dyan, kahit na wag na si Senator Dante, pero dapat si Senator Dante Marcoleta kasi siya yung pinakakarapat dapat, no? Maging Blue Ribbon Committee Chairman. Ngayon, kung meron lang pagbibigyan ng ilang oligarko, kailangan yung bagong Senate Blue Ribbon Committee ipatawag si Martin Romualdez, ipatawag yung 18 retired soldiers at meron pa mga lulutang na mga dating sundalo na di umano'y ilalabas ng isang obispo. Okay, if it's not Marcoleta, who should be BRC? Ang narinig ko pinoconsider si Senator Pia. Okay, Isa, sa akin if it's not Pia, who should it be? Kuyang. Tiggoy? Chico. Sino ba? 4 yung abogado dyan sa new majority, no? Pia, Marcoleta, Alan, at si Cheese. Hindi naman pwede si Cheese dahil implicated siya sa kaso. Pinapet si Tiggoy.
Oo, ganun din si Jinggoy. So, the most logical choice for me, I think, no, is talagang Marcoleta. No other choice. Kaya nga, bakit ba hindi Marcoleta? Yun ang tanong eh. Ano ba pumitigil sa Senator Alan Peter Cayetano leadership? Bakit hindi si Senator Dante Marcoleta ang BRC? Eh, yun ang inaabangan ng tao. Hmm. Ano nasa likod nun? Bakit patumpik-tumpik yung hinahangaan natin at iniidolo natin si Alan Peter Cayetano? Sa Para interview talaga niya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. sa kanyang interview kahapon, if I remember it right, no? Ang sabi ni Alan, they are still considering the opinion including that of the minority daw. Kung sino, para inclusive daw talaga sila, na parang walang animosity between the two sides, no? Ewan ko, baka may mga concession na mga hinihingi diyan, no? Kasi alam naman natin yung away ni na Senator Lacson at ni Senator Marcoleta ay talagang on a whole different level, no? Ako naniniwala. Go ahead, oh. Oh, sorry kuya. Naniniwala ako na may ibang puwersa ang nagpapatid ng pressure sa kampo ni SP Cayetano. Pero naniniwala rin naman ako na hindi magpapapressure ang isang SP Alan. So we'll see, tingnan natin. Basta sana kay Senator Dante Marcoleta na ito, para na rin dun sa tunay na prinsipyo at tinahanap talaga ng sambayan ng Pilipino na transparency and accountability. Dahil si Senator Dante Marcoleta lang ang makakagawa niya, makapagbibigay niya na hinahanap ng mga kababayan. And next to the BRC, no, I think dapat kunin ulit ni Senator Amy Marcos yung Senate Foreign Relations Committee. Itong dalawang committee na to ng Senado may help address the most important issues our country is facing in the history of our country. Kasi yung Senate Foreign Relations investigation ni Amy in the 19th Congress, no? At saka yung mga nangyari dyan sa Senado in relation to the ICC kay Digong, still within the purview of the committee on of the Senate Committee on Foreign Relations. And then you have the BRC, which is the flood control nga. So ibig sabihin, pag yan ay naibalik kay Marcoleta at kay Amy Marcos, mas impartial yung makikita nating mga hearings na gagawin dyan sa dalawang committee na yan. That which again brings another big problem and big headache to this administration. Pagka si Amy na naman ang nasa Senate Foreign Relations Committee. Tingnan mo si Erwin Tulfo. Siya yung bagong Foreign Relations Committee. Nag-hearing ba siya? Well, nag-damage control siya. Ayun. Yun ang ginawa niya. Ako, two things, no? Kung sinasabi nating itong mga 13 majority na to, galvanized and cemented na yung kanilang bonding because of what transpired, no? Kasi ano yan ito yung literal na yung buwis buhay. Di ba? Nandun ka, buwis buhay ka talaga, nandun ka sa loob. Kung sinasabi nilang ito na to, nagbuwis na tayo ng buhay, manindigan na tayo ng para sa tama. Gagawin talaga nila na si Marcoleta ang Blue Ribbon Committee hearing para ma-expose ang dapat ma-expose. However, ko lang, yung ipasok lang natin yung politika, no? Blue Ribbon Committee, given the proper content, which is today, the flood control corruption, will highlight kung sino yung naghahawak. And we all know na yung humahawak na yan, let's say si Marcoleta, it will become his stage for his campaign kung ano yung endeavor niya for the next election, national election, which is on 2028. We are not, ang hindi natin nababasa dito, sabihin na natin na pwede siya mag-VP, di ba? Magagamit niyang plataforma yan. But who amongst them na ayaw ibigay sa kanya yon because sila yung may desire na sila yung gustong tumakbo for 2028. I think that's the political side of it, no? I don't know how true though. Yeah. Ako, Pam, kung sino hawak ng Blue Ribbon Committee, parang doon sa majority, sa composition ng majority block na yun, parang yung iba rin talaga ayaw mag-BRC. Kasi away to Kasi alam nila, pagka sila ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon, marami silang masasagasaan. At marami silang, may hirapan sila na humindi
sa mga kaibigan nila na posibleng sumabit dito. Lalo pag nahalungkat yung Cabral Files, pag nahalungkat yung Bersamin Files, at alam naman natin, sa politika, lagi silang addition. At yung iba dyan ng mga nasasangkot, dati ng mga may pinagsamahan, dati ng magkakaibigan, o may mga malalim pa silang karanasan sa isa't isa. But we are only talking about the 2024 issues ng flood control. Yes, oo, Pam. Pero sa dami ng pangalan na to, at yan din ang yan din ang pumipigil sa isang Saldico, at yan din ang pumipigil sa isang Leal Libiste, na pangalanan lahat, isiwalat, kasi may maraming mga kaibigan sila na madadamay. Isa yan sa tingin kong pumipigil. Ang kasyang nito, pagka natuloy yung Blue Ribbon at nagsabay ang Blue Ribbon Committee hearing, tapos impeachment trial kay BP Sara. Alam mo ano magiging komento ng tao rito? Pagpalalim ng palalim at tunay yung investigasyon, ha? Walang pagpapanggap at walang pag-delayed ng hindi tulad ng ginagawa ng committee chairman ng Blue Ribbon si Senator Lacson. Alam mo na sasabihin ng tao rito? Mukhang namali tayo ng ini-impeach, ha? Bakit si BP Sara ini-impeach? Si Bongbong Marcos naman pala ang punot dulo ng iskandalo sa flood control. Well, that's already a given fact at the moment na mali talaga yung ini-impeach niyong tao. Kasi balikan natin, bakit ba siya ini-impeach? Ano ang sinasabi nila? Meron siyang hidden wealth or ano tawag sa, ano yung term na ginamit? Ill-gotten wealth, no, meron siya. Pero kung ito ay base sa ulitin natin yung Committee on Justice hearing. Kung itinama nila yung computation minus the glitch, minus the the inflow outflow of the money, yung proper lang minus na kung negosyo ito, minus nung renta, salary, utang sa mga bangko and all versus the actual revenue or profit nung negosyo. Kailangan ba ini-impeach mo si Inday? 'Di ba? O okay, pangalawa, yung sinasabi nilang ano yung sinasabi nila na threat. Kung conditional threat and all, who else has not done what she did? Dapat ba ini-impeach si Inday? O, sino yung ini-impeach mo ngayon pero yung trust rating ng tao nasa kanya pa rin? Siya pa rin yung number 1 na magiging presidente. Dapat ba ini-impeach mo si Inday? Sino ba yung hindi addict? Sino yung willing na isalang ang kanyang sarili sa isang neuropsychiatrist, neuropsychotest or whatever you call it? Di ba si Inday? Sino yung may challenge na sabay tayong magpa-drug test? Di ba si Inday? Dapat ba si Inday ang ini-impeach? Sino ba yung 125 million lang ang confidential funds na kinlear ng COA, may question ng COA, may chance silang ayusin yung audit or whatever have you na iba pang proseso? 125 million versus the billions na meron ang OP na hindi niya malaman kung sino ang nagpasimuno ng Senate siege. Na hindi niya gustong gamitin yung kanyang confidential funds. Dapat ba si Inday ang ini-impeach? Sino yung nakikipaglaban na dapat walang mga estudyante ang pinaakyat sa bundok para maging corned beef? Dapat ba si Inday ang ini-impeach? Tama ka, Pam, no? Ang isa pa sa interesting dito, yung petsa nung gaganaping impeachment trial. Although nag-umpisa na kahapon. Kasi niniwala ako na tatamaan ito yung tag-ulan, Pam. Yung mga pagdinig o yung impeachment trial na nangyari kay Joseph Erap Estrada saka kay Renato Corona, December to hanggang February. So malamig to yung panahon. Ngayon, pagka nag-impeachment na, nagtuloy-tuloy na ang impeachment laban kay VP Sara Duterte, tatamaan ito yung tag-ulan. Ang pinaka-catch dito, sigurado ako, merong impeachment trial na masususpindi muna o ipagpapaliban o ipopostpone kasi hindi makapasok yung mga senator judges, yung mga staff, ultimo yung prosecution and defense team ng impeachment dahil sa baha. So, dito, lalo magagalit ang tao. Bakit ba kasi nagsasayang kayo ng pondo, nagsasayang kayo ng oras, at tinatalikuran nyo yung tunay na issue ng flood control at nakatuon lang kayo sa impeachment? So, exciting to, Pam. Mapapaya ng gusto rito
ang Marcos administration, lalo kapag sa kasagsagan ng impeachment trial, bumabagyo at bumabaha sa paligid ng Senado. Tapos Iniiwasan may nila maabutan sila ng tag-ulan. Abutan sa tagpulan pa. Exciting yan. hindi lang 'yan, no. We still have to look at our economy. Ang dami ng mga economic think tanks have been warning us, the Philippines, that we are in a what do you call that, slow growth environment, no. Nag-iiba-iba yung forecast na in 2026 baka nasa 3% GDP growth lang tayo. Tapos yung forecast nung iba, baka papalo more than 10% ang ating inflation in the next couple of months or even in the next quarter towards the first half, which is again nandyan sa trial proper kung magaganap yan by June. And then you have the oral arguments doon sa Korte Suprema on the unconstitutionality of the budgets, no, of 2023, 4, 5, and 26. Yung mga provisions yan, specifically doon sa unprogrammed appropriations. Pag nakikita ng tao yan, tapos meron ka pang krisis sa ekonomiya, here in Cebu, business group have been warning people here. In fact, yung tauhan ko noon na nasa ibang kumpanya na, sabi magsa-shutdown na yung kanilang kumpanya, nagfo-force leave na. Yung export processing zone dito nagwa-war na. Number one, wala nang masyadong order. Mataas yung dollar, yung import cost nila tumataas din. Tapos ngayon, kulang pa ng power. May rotational brownouts pa kasi laging nag-a-alert yung grid. Pag tumataas, nag-a-alert yung grid, yung cost of power sa WESM, tumataas yan. Okay? In fact, Central Visayas, yung titingnan mo yung headline inflation sa buong bansa, 7.2 yon in April. Tingnan mo yung Central Visayas sa PSA. Actual inflation Central Visayas is around 10.2. Real inflation for the bottom 30% of the Filipinos, 8.5%. So, pag yung ekonomiya, krisis sa ekonomiya, kumakalam yung sikmura, bumabaha pa, hindi ka pa makakapasok dahil bumabaha, tapos nakikita mo doon sa oral arguments na binalahura yung budget, kinurakot yung budget, tapos ini-impeach si Inday, that's a recipe for Disaster. Disaster. Triple disaster, Kuyang. Ano na ang halaga ng piso mo? 'Di ba? Ano na ang value ng piso mo sa mga pangangailangan mo? Hindi tumataas ang sweldo, nagsasara ang mga companies, nalilay off ang mga trabahador. May mga trying hard na pumasada, walang sumasakay dahil na-lay off nga yung mga nagtatrabaho, 'di ba? Or nag-work from home yung iba. Tapos walang ikot ng pera sa bansa. Pero ito yung mensahe ni Attorney Vic nung nagpunta sa Hingoog nung isang araw. Nakipag-usap siya sa mga leaders doon na walang perang umiikot sa bansa. Pero nasaan ang tutok ng atensyon ng presidente? Walang perang umiikot, pero record-breaking ang ating utang, 20 trillion pesos na. Yun, Walang perang umiikot sa mga katulad nating ordinaryong tao. Pero merong mali-maletang perang umiikot sa mga kurakot na tao sa gobyerno, partikular na yung mga kaalyado ng administrasyong ito. Yung mga perang Marlon, yung perang umiikot o natatanggap nila, nakakalabas pa ng bansa yan, nakakabiyahe para doon mo isube. 'Di ba? Hindi mo naman dito i-invest yung perang ninakaw mo. Hindi mo rin dito itatabi, 'di ba? Nako, ang ano niyan, habang naghihirap ang maraming Pilipino at patuloy na maghihirap ang maraming Pilipino at hindi isang pangako na kapag inupo nyo si Inday Sara dyan, hayahay ka agad ang buhay, ha. Dapat kung mag-uupo kayo ng willing dyan, tayo willing din na tulungan para hindi mahirapan ng todo yung iuupo ninyo dyan. You do not expect, we should already call out the pink lawans and the dilawans na you should not expect na, sige, kakapaupo nyo kay Inday, ganito, ganyan, na, tapos hahanapin ka agad nila yung growth or yung economic activity. Hindi. Yung uupong presidente magja-janitress
hindi yan maaring Maglilinis ang kalat, no? maglilinis ang kalat, maaring makapagbigay siya ng positibong pag-asa para sa bansa at positibong makapag-recover ng broken relationship sa ibang nayon or ibang bansa. Simula lang 'yon. And only it's 6 years is too short for a good leader, sabi nga nila, no, but too long for the worst one. 'Di ba? Kung maganda niyang magagawa at she only has 6 years, the next one to take over should really promise the continuity na akala natin ibibigay ni Marcos. Biro-biroan nga ko yung ibig, Pam, sa mga kwentuhan na pinakamadaling trabaho ngayon pag pinalitan mo si Bongbong Marcos. Kasi wag mo lang gawin yung pangangurakot, yung pagiging adik ng presidente ng Pilipinas, ang daling gawin nun. Diba? Good job, Maglinis ka ng kalat, tama, Pam. Pero ang mahirap dito, yung i-recover mo. Lalo bangkarote at negative ang pondo ng gobyerno. So yun ang mahirap doon. At mahirap din dito na talagang pikit mata sasagasaan mo kung sino. Kaibigan ba yan ng pamilya mo? Dito yung literal na sasabihin ng yung naunang sinabi ni Erap, walang kaibigan, walang kamag-anak. Kasi dapat yung papalit kay Bongbong Marcos at dapat yung si VP Sara yun, dapat no let up campaign to. Ruthless ang magiging kampanya niya para ipakulong, asuhan, o kung kinakailangan ipabitay yung mga nangurakot ng multi-trillion o multi-billion piso pera ng mga kababayan natin. Yung tama, no? At kasi I am seeing now I've been through ikaw din, Marlon, siguro, no, naranasan natin yung iba't ibang financial crisis, no, yung Asian financial crisis in 1997. Una ako nagnegosyo noon, tinamaan talaga ako noon, no. In 2008 still, no, I suffered a lot, no, doon sa 2008 financial crisis. Now we are seeing the same signals, no, that's about to happen to the Philippine economy. Tingnan mo, yung porsyento ng ating utang against our GDP nasa 65% na, no? Yung threshold dyan is only 60%, meaning yung ating more than half of our GDP ay katumbas na sa utang ng Pilipinas. About 30% sa ating kabuuang budget every year ay pambayad lang ng utang at ng interest. At ito pa ang masakit, ito pa yung masaklap, because the BSP has raised interest rates to tame inflation. Lahat ng mangungutang dyan, mangungutang ka ng sasakyan, mangungutang ka ng bahay, mangungutang ka ng kapital mo para sa negosyo mo, tataas yung interest rate mo, your cost of capital. So hindi ka ngayon mag-i-invest, hihina ngayon ulit. It's a vicious cycle, it's a feedback mechanism, it's a feedback loop na maglulugmok sa ating ekonomiya. At pag nalulugmok ang ating ekonomiya, because again, the government is not spending so much in infrastructure, dagdag dagok din yan. So, this is a perfect storm waiting to happen. The economic collapse of the Philippines, again, no, I'm not being a pessimist, pero nakikita ko yung senyales pag hindi ito na-address, both sa fiscal policy and monetary policy, delikado talaga tayo by the end of this year or early part of next year. Kaya dagdagan ko lang yung inflation na sinasabi mo. March pa, nagdeklara ng National State of Energy Emergency si Bongbong Marcos. March, April, May, 2 buwan na. Ano nang nangyari? May napala ba tayo? Bumaba ba ang presyo ng krudo at gasolina? Bumaba ba ang presyo ng kuryente? Hindi ba patuloy yung pagtaas ng presyo ng kuryente? Tapos patuloy din at dinaranas natin ngayon halos araw-araw yung rotational brownout sa iba't ibang panig ng bansa. Ano silbi ng National State of National Emergency? Energy emergency. Yun. Ang ano ko dyan, sino sa inyo mga naka-Starlink? Hindi ba recently we just received a notice that says na magtataas ulit, mag-i-increase ulit ang ating monthly subscription, 'di ba? I think, Marlon, naka-Starlink ka kasi yung unang-una ng Starlink, no,
2,700 pesos monthly yata. Tapos nung nag-increase na, itatax na nga daw ni Trump yung mga online services or whatever you call that, naging 3,000 plus something. And now, I think due to inflation, no, kailangan nilang maghabol, may increase na naman na nasa 4,000 na. And now you realize, habang ipinapataw nila sa, let's say, Meralco na lang, di ba? Nakita natin kung paano yung, ano to, bakit binabayaran ko to eh? Sabihin natin, TV lang naman nakabukas or hindi ka araw-araw o buong araw nasa bahay, iiwan mo lang naman ref mo. Bakit nasa 7,000 yung dating 2,000 mong binabayaran? Di ba? Ganun yung mga tanong natin. Pilit pinapabayaran sa ating mga consumers, pero sa ating mga consumers walang balik ang ekonomiya. Nag-increase ba ang sweldo ng mga trabahante? Hindi. 'Di ba? Natanggal na ba nila yung tax ng sardinas, yung VAT sa kung anong mga noodles, yung excise tax na ipinaglalaban, nasaan na? Meron na ba silang sagot diyan? Natutukan na ba 'yan? Wala. Pero ang tao nakatutok saan? Ang mga lawmakers nakatutok saan? Impeachment. Oh, tapos later on fake news. Ano? Saan? Para saan kayo? Uulit pa ba tayo? 'Di ba? Laging may campaign even Kuya Marlon, yung mga chismis platforms. Yung mga chismis platforms, yung mga vlogs na entertainment chismis. Yung mga gano'n, yung mga showbiz na ganyan. Ang campaign nila is iangat naman natin yung kalidad ng mga iboboto natin. Tapos meron silang encouragement na Bato de la Rosa, Alan Cayetano, Amy Marcos, yung mga nag-live na majority should go through daw acting workshop dun sa mga chismosong yon, yung mga chismis personalities na yon, yung mga chismis host na yon. Na parang boboto ba daw tayo ng kagaya ni Bato na nagtatago sa batas, yung mga ganyan, no? Ganun yung iba-iba kasing, since iba yung paniniwala nila, iba yung qualification ng leaders nila. Since iba yung tinitingnan natin na maayos, iba yung qualification ng leaders natin. Pero tayong mga Pilipinong nakakaranas ng gutom, yung pagtitipid ng, halimbawa, meron tayong 2 merienda sa isang araw, halos wala na. 'Di ba? Yung hindi na tayo mag-breakfast pero itutuhog na natin yung breakfast at saka lunch. Yung ganung klase ng pagtitipid. Yung iba wala na rin talagang makain. Nasa atin, ano ang qualification natin ng mga leaders natin? Yung qualification ng Yellow o yung qualification ng Duterte, yung qualification ng loyalista? Saan? Dapat yung qualification natin na dapat hindi tayo umaabot na kumukulo yung sikmura natin at namamalimos tayo kumakatok sa mga pintuan ng mga ahensya ng gobyerno para sabihin natin, wala po kaming makain, wala po kaming pang-ospital. Minsan nga kumatok ka na hindi ka pa bibigyan. Speaking of qualification ng mga politiko na binabanggit mo, anong qualification meron ngayon ang simbahang Katoliko? Bakit napaka-selective nyo? At bakit talaga hanggang ngayon nasisikmura nyo na mas pag-usapan ang issue kay Bato, nasisikmura nyo pag-usapan ng impeachment trial kay VP Sara Duterte, pero ayaw nyong hipuin, ayaw nyo man lang magkomento doon sa usapin sa flood control scandal kung saan mismong Malacanang o si Bongbong Marcos ang punot dulo o utak ng kalokohan ito. yung mga kawatan nga sa Kongreso kasama yung mga obispo. Diba? Mga kawatan din yung mga pari na yan mga iba diyan adik, yung iba diyan Kanino ba information yung sinabing meron na silang witness against Flavi na tumatanggap? Attorney Baligon. Oh, diba? Kasama doon sa 18 soldiers. Oh, yun. Tapos meron na silang witness that they saw De Lima also accept. Yeah. Or accepted, I don't know, envelope, bag, duffel bag, backpack, or whatever you call it, no? Kaya ayaw nilang mag-convene ang Blue Ribbon Committee, Mismo. yung committee na yan. Kaya ayaw nila. Kaya lahat ng panggugulo gagawin ulit nila. Ayaw nilang patahimikin, ayaw lang paalagwahin yung liderato ni Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Kasi ayaw nilang mabago
ang komposisyon ng Senate Blue Ribbon Committee. At mas gusto nila si Ping Lacson na lang para hindi na magtuloy-tuloy pa yung pagdinig patungkol sa flood control scandal. Because this man, Ping Lacson, will do everything for that person na sinusuportahan niya. And that is the powers that be. Kung nasaan man silang palasyo, yun yung pinaglilingkuran niya. Hindi Pero- sambayan ng Pilipinong nag-upo sa kanya dyan. Pero Kuya, going back to the Senate leadership, no, ako naman ay kampante, no, na hindi na magpapalit yan ng liderato. Kasi mahirap at anong tawag dito, napaka-unacceptable behavior yan. Nag-convene na yung impeachment court, tapos papalitan mo ngayon yung presiding officer ng ang Senate President. Kayo ang magmumukhang may hinahabol talaga. At namumuliti ka talaga at hindi magiging impartial yung judgment ninyo dyan. Kasi nag-convene na nga eh. Disrespectful yan sa proseso, disrespectful yan sa institusyon ng Senado. Pagka kayo po ay if they will force their hand, kaya nga the last chance nila na mag-change of leadership was before the convening of the impeachment court. If they do that while the court is still convened at hindi pa natapos yung impeachment trial, talagang Babuyan. Oo. Babuyan na yun, Kuya. Kaya kahapon, di ba bago tayo nag-end sa live, sabi ko magandang strategy yung gagawin ni Senator Alan Peter na i-convene niya yung Senado bilang impeachment court. And true enough, kinonvene nga niya kahapon. Kasi pag binago niyo pa yung composition niyan at binago niyo pa yung magiging presiding officer, talagang garapa ng babuyan na ito sa Senado bilang institusyon at sa impeachment court bilang isang institusyon din. Yun. Tapos Grabe, Tapos dapat kung ako no, tama ka kung ako lang no, yung mga senador diyan, okay. Jaime Marcos. Siya yung laging lumalabas, tinatakot na sila, may ginaganyan. Mag-privilege speech ka, Senator Jaime Marcos. Ilatad mo ano yung nangyari. Jinggoy Estrada, mag-privilege speech kayo. Mag-press con kayo. Kayong apat. Oh. Kuya, total binanggit mo na rin naman si Senadora Amy, no? Bakit kaya? Kung ayaw nyo si Senator Dante Marcoleta, paano kaya kung si Senadora Amy ang maging Blue Ribbon Committee Chair? Tapos ang inaano niya yung kapatid niya. Kapatid niya. I don't subscribe to that idea because it will make the Senate look like it's a giant circus. It's circus enough for us, tapos lalagay mo pa si Amy dyan at iimbestigahan leading to his brother or her brother. No, I do not think na may mag-a-agree na siya yung gagawing BRC chairwoman dyan. Or we are probably over-analyzing things. Kasi later on naman itutuloy nila yung, for all we know, baka nga si Marcoleta pa rin. Sana. Actually, sana. However, kay Senator Marcoleta, sana wala na yung mga pasaring na yung between him and Ping. Because sira na Because even Senator Marcoleta said that I will just from now on call him Ping. Without the niceties na senator or mister or sir, wala na. I'll just call him Ping. Sinabi niya yan sa kanyang programa sa Ganang Mamamayan. No? Dahil siguro umabot na nga sa rurok yung naramdaman nung mama na sobrang mo naman akong dinisrespeto na. So umabot na rin siya sa puntong yon. Pero sana kapag siya sa kanya pa rin ibinigay, move on na. Wala na siyang lilingunin na nababalikan pa niya si Ping at sasabihin, ganito sana yung ginawa mo. Mas tama yung ginagawa kong ganito. Sana wala na yon para dire-diretso na. Yung nandyan ka dahil sa pangalawang pagkakataon, nandyan ka para bigyan na ng sagot finally yung mga una mong alam, yung mga hawak mong tunay, and mabuo mo yung report na hindi partial tapos isusubo mo sa marami at ipagpipilitan mong pumirma ka dito sa partial. Buuin mo. Kung yun ang frustration mo nung una, di gawin mong mas tama ngayon. Sana ganun lang. Wala nang pasaringan, wala nang anything personal between them. Sana ganun na lang. Well, judging by the way Marcoleta held the BRC chairmanship, wala namang gano'n, no? So I do not think he will again stoop to that level.
And I think Marcoleta is the bigger man here than Ping Lacson. So Yes, because he managed to even commend Ping Lacson, 'di ba? Sa previous stints nito nung PNP chief siya. However, ang hindi natin maiiwasan is Ping Si Ping Lacson, Lacson. oo, he can still become a member. Gaano ka-tripling effort ang gagawin niya para salagin niya yung mga ine-expose ni Marcoleta. Doon tayo, si Ping ang uncontrollable this time. Ako una, Pam, tingin ko kaya ganun lang rin si Senator Dante kay Senator Ping. Kasi out of frustration. Na bakit kailangan mong pigilin? Tapos doon kay Senator Ping, pwede naman siya maging member ng Blue Ribbon Committee. And doon gamitin ni Senator Ping yung pagiging investigador niya. E di mag-cross-examine. Di ba? Magtanong siya. Tanongin niya isa-isa. Yung 18 sundalo at taong bayan ang uhusga kung ano ba direksyon ng pagtatanong niya. Direksyon ng pagtatanong para sirain o ang kredibilidad ng bawat resource person o direksyon ng pagtatanong na para malaman ang tunay na katotohanan sa anomalya sa flood control. Nag-chairman nga siya, hindi siya nag-cross-examine. Ngayong member siya, doon siya magpapasikat. I don't think so. Di ba? Let's see. We will see today, 3 p.m. May nagtanong kung kailan ulit yung session sa Senate. At 3 p.m. po, every Monday to Wednesday ang session po sa Congress, lower and upper house po 'yan, no. Uy, lang ha, to everyone, no. The Devil Wears Prada 2 is now out on cinemas. Ano din? Hindi pa, pero meron na tayong movie review na natanggap. Hindi about the movie. The movie itself, the part 1, and I'm sure this part 2 will be very excellent or talagang maganda. Kaya lang, alam mo ang comment ng tao na halos ang sabi ng moviegoers, yung tama na. Di ba merong mga yung mga reminders, government reminders na wag magre-record, yung mga ganyan, di ba? Ako yung show talaga. So, pinlay ng MTRCB yung kanilang ganyang mga reminders. Tapos, syempre, nandun yung mukha yung MTRCB chair si Lala Toco. Tapos, nandun syempre yung buong family. Yung first family. Meron silang appearance for whatever reason, no? Siguro promotion and things. Tapos, yung unang ginang, meron siyang one-liner. Tapos, alam mo, nung nagsalita siya, sabi ng mga moviegoers, ano ba yan? Play na! As in, yamot dun sa napanood nila. Okay, di ba dati ang MTRCB reminders, graphics lang. Yeah, Tapos, walang pictures. yes, and text lang na may typing sound na disclaimer, unauthorized recording, blah blah blah, yada yada. And then doon na magsisimula. Ito talagang full prod na merong mukha ni chair, mukha ng first family, may one-liner si first lady. Kulang na lang magbu yung maraming tao. So ito yung pinakamagandang review na tanggap natin, yung hindi tungkol sa movie, pero tungkol sa MTRCB. Actually, So, panoorin niyo po, kung medyo may konti naman kayong pambayad sa sinehan, panoorin niyo maganda yung pelikula. napanood mo And na? it's about, yes, meron din siyang touch about sa commercial journalism. Ayoko maging spoiler. Panoorin niyo, ang ganda. Ganda. Napanood So the na rin. devil wears Prada. But before the movie was played, the devil was shown. Sabi ko lang, doon ka papunta eh. Oy, pero ako since we all cannot afford Prada, ako muna, the Maldita wear Shein muna, no? Shein muna, Shein. So, hindi kahit ano naman ang isuot mo, sabihin man nating may brand yan o wala, nasa taong nagsusuot yan eh, no? Tingnan mo si VP Sara, makikita mo talaga sa kanya na hindi loud yung brand na sinusuot niya. And she makes it a point na hindi niya na-overpower yung mga taong nasa grounds na nalalapitan siya at yayakapin siya. 'Di ba? Hindi Simple, no? hindi nagsusumiklab na meron siyang diamonds, meron siyang pearls, meron siyang kung ilang timbang na kinang dyan sa niya. Hindi ko nga nakitang nag-nail polish si VP. Tama? No?
Tapos yung sing-sing niya, yung siguro law ring yun. Yung malaki. Mm. Parang mga lawyers. Parang meron. ano, parang ano siya, Class ring. college ring, Pam, no? Parang college ring. Wala ako niyan. May college ring kaming parang pinagawa nun because I cannot afford. Yaan mo. Magawa ka na. Basta ako may ano. Ako wala may din, no? Actually, diploma. kinain eh. Pam, hayaan mo na, Pam. Hayaan mo na wala kang college ring. Malay mo, sa mga susunod na araw, magkaroon ka Wedding ring. naman ng marriage ring. Marriage ring. Ay, wag na. Diyos ko, ngayon pa kayo dadating sa buhay ko. Wag na. Bubulungin na patay-tahi. Oo. Yun, it's her, okay. Ah, Charing. Oh, meron kay Kuyang charing. Unang Charing. Charing. Hindi, sana yung mga susunod na araw, no, balikan lang natin. Sana may mahinuha tayo ngayon sa sa Senate na makuha na natin who is finally the chair for BRC. Because tama ka, Marlon, kahapon makita mo yung mga comments, sino na yung BRC? Ang hinahanap talaga BRC eh. Excited ang tao, hindi sa impeachment trial. Excited ang tao sa Blue Ribbon Committee hearing. Yun ang totoo. Oy, but before anything else, no, let's first hear kung ano yung statement ng ating defense, no. Pinadala ito sa atin kahapon at sinabi ng official statement of the defense team as Senate convenes as an impeachment court for Vice President Sara Duterte's trial. Ang sabi nila, we note that the Senate has convened as an impeachment court and that summons will be issued in due course. We will comply and file the appropriate response in accordance with the Constitution and applicable rules. At this stage and out of respect for the process, we find it prudent to refrain from further comment. Yeah. Ano bang quickly before we end, no, what do we now expect after they convened yesterday? Wala. No, hindi. Siyempre, papadalan siya ng sumon. Di ba? Ngayon daw, isi-serve, no? To be physically served today. Sabi Yung niya, markings ng mga evidences, tapos na, no? wala pa. Wala Nasa pa. pre-trial yan eh. Kaya nga over the next 15 days, walang gagawin yung impeachment court. Kasi merong 10 days si VP to reply, which is around May 29. And then the prosecution has another 5 days to comment on the reply of the Vice President, the respondent. So between now and June 2 or 3, hindi pa muna sila magko-convene dahil nagre-receive pa sila sa mga replies, mga pleadings and everything. At pag natanggap na nila yon, magko-convene siguro sila as an impeachment court and then set na yung trial dates or yung pre-trial conference, yung markings of evidence, blah blah blah. Yun doon na mag-umpisa. So I'm seeing around second week of June. Pam, kailan ang recess nila? Ang break? Oo nga, no, that's also a question. And Kaya manage natin expectation natin sa Blue Ribbon Committee, no? Sana, kung sino man yung magiging chairman o chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, sana kahit naka-break, magpatuloy din yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Ito tuloy yan. but what happens during the break sa impeachment? Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. Yun. Oo. Tuloy-tuloy yun. Kaya nga sana sabay. Anyway, What is- ilang buwan lang yan. Kaya manage lang natin. Expectation natin. Tapos, gusto ko rin yung kahapon sinabi ni Senator Danten. Ang galing nun. Ang sino man na babaliktad sa majority ngayon, masahol pa kay Udas ang ugali. Okay. Marlon, let me just qualify it. No, yun ang sabi ni Senator Marcoleta, but he was actually quoting Camille Villar. That quote actually is attributed to Camille Villar, but Because una na niyang sinabi. yes. No, sinabi ni Camille Villar kay Marcoleta yon. Mhm. Na kung sino mang tataksil sa ating grupo ngayon ay mas masahol pa sa Udas, no? So, Malabo masugit ang mga bilyar. malabo na.
May kaso na nga yan. Tapos lumipat pa, di ba? So, Actually, they should have never been part of the first majority in the first place. Kasi tinaas ni Inday yung kamay mo eh. Hiningi ni Inday yung hiningi mo kay Inday na itaas ang kamay mo. But now, you owe it to her na galvanize ka na dapat dyan, steady ka lang dyan, stay put. Ganun na lang, di ba? Kasi, meron nga tayong mga alam dito, di ba? Dalawang lawmakers, nag-yes naman sila sa impeachment pero pinag-resign sila. For all we know kung ano yung dynamics within, hindi naman din natin alam. Okay, lastly, last, before we go, ano ang expectation nyo na sagot ng defense sa sumon ng impeachment court? sasagutin yun. Bawat charges. Line by line yung sagot nun. Hindi sila pwedeng magsabing na, okay, let's just proceed. Hindi na yung ganon. Hindi pwede yun. Para lang magkasarkasam. Well, I think yes, even if we say na mas exciting ang BRC, people are still glued to the issue of impeachment. Still, no? Not because we want to see her down or we want to see her fall, it's because we want to see her rise. Pagsasayang lang ng pera to, Pam. Pagsasayang lang ng pera, pag-aksaya lang ng panahon. Kasi alam naman natin na walang numero sa impeachment court ngayon para ipa-impeach ng tuluyan si Vice President Sara Duterte. Yes, Tama. 16 to convict is next to impossible. Yeah. may 13 pero walang 16. Yun. Diba? At saka, May solid walang 16. At saka it will be very interesting to see the reply of the defense. If they will invoke or if they will use as an argument the current ongoing petitions in the Supreme Court. Yes. Doon sa kanilang reply na yan. No? Of course they can. Oh, nice. Parang nakikita naman na sa aura nila kahapon yung pagkatalo nila, kuyang eh. Oo. Kitang-kita na eh. Kaya nga sabi ni Amy, di ba? Parang ayokong malasak ang hangin ng mga asartalo. And then let us be reminded still, singilin natin si Ralph Recto at si Bongbong Marcos, nasaan na yung reply? Actually, sasabihin ko nga dapat. Clinical drug test eh. Di ba? Dadalo daw ba si VP sa hearing? I think sinabi na ng legal niya na kapag kailangang nandun siya, dadating, pero kung sila lang. Ganun naman yata, Kuyang, no? Depende yan. So, exciting days during these uncertain times, no? Yes. And also, it's a scary time for everyone, no? Yung sobrang init, tapos sobrang ulan, bumabaha po ngayon sa Davao, di ba? Pero ang tindi ng init ng mga nakaraan araw. And may pagbaha, may tinding init. Meron ding record ng 4.5 magnitude na lindol, ha? Davao, sorry, basta Davao din eh. I don't know magnitude. Yep, okay. Basta may paglindol, may pagbaha, may init, maaring umuulan pero may sunog. We don't know. It's scary times. It's the scary times. So, dasal lang, tiwala din sa isa't isa. And of course, yung ating pananampalataya at dasal para kay Inday Sara na who is back from The Hague. Siya? Nakita ko na may back to work na siya, yung mga post na alam nating hindi siya embargo na mga activities from previous, no? Hanggang 15 lang kasi yung paalam niya rin sa travel correct. authority. I think it's Miss Hanilet in The Hague now. Yung turn naman niya ngayon. I think it's her turn. And Kiki. Ako, ipasok ko na lang to, no? At talagang nalungkot ako kagabi, no? In fact, nag-share ako sa post ni KLC, no? Nung nakita ko yung handwriting ni PRRD doon sa withdrawal or nomination niya ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes, no? Talagang malulugmok ka at talagang malulungkot ka. Halos mapaluha nga ako nung nakita ko yung handwriting niya na nagkamali pa siya, in-erase pa niya. Tapos yung ballpen na ginamit, para bang yung halos maubos na yung tintalon. Alam mo yung gagawin. Nasa yun, Kuyang? Nasa grip. Probably sa grip. Hindi na niya madiin eh. Yung tip, actually yes. You visit the page of Kifi Chu,
no? Kasi alam mo kuyang, yung Marlon, yung quickly, para lang share, yung sa matatanda ko, let's say, kasi yung sister ni mami ko, 84, minsan pag may pagpapapirma, yung hindi mo na lang gustong panoorin kung paano nila gawin. They can still do it, they can still write, pero minsan hindi mo na lang gustong tutukan para hindi ka rin maapektuhan. And how much more natatay mo yan? Di ba? Napapanood mong sulat to ng tatay ko, mas maganda pa yung sulat ng 7 years old kong pamangkin. Yung mga ganon, no? Let's all love our parents while they're still around. Yeah. Thank you everyone for joining us today. Nalungkot naman ng extra, kuya. Wala. Gusto ko lang i-remind yung mga Pilipino na may isang Rodrigo Duterte na pinaglaban ang ating mga karapatan, binangga ang mga oligarko, tinugis yung mga adik, mga pusher at mga smuggler. Pero nasaan siya ngayon? Nandun mag-isa in a 6 meter by 3 meter or 3 ano ba yung iwan ko yung sukat ng ano niya ng kanyang kulungan doon at tingnan mo yung tinulungan niya noon na siyang nag-persecute sa kanya at sa pamilya ni Digong ngayon. Tingnan mo. And eventually there will be a time of reckoning. It will come because the universe has a certain way to put things back into equilibrium. You call it the divine will, you call it karma, but the laws of the universe, whether you're an atheist or a theist or a believer or not, it will come. And we call it justice, no? Yes. It will come. Thank you everyone. Ako po si Pam at si Inday Sara ang aking presidente. Ako si Marlon at si Inday Sara Duterte ang aking president. Ako si Ibi Hugalbot, gikan sa Sugbo, si Sara Duterte ang presidente ko. Uy, ang lungkot nila, oh. Wag na kayong malungkot, pero lahat naman Huwag na kayong malungkot. Oo, pero again, for your daily dose of katatawanan, lungkot, galit, inis, don't forget the LSS. Yun yung like, share, subscribe. At syempre yung DSA. Sorry. Don't skip ads because kuyang, Oy, dito sa Happy Network, kahit sad kayo, nakasmile pa rin tayo. Mind your own opinion dahil it's INP. it's nothing personal. Thank you everyone. TYL, thank you Lord. God bless kasi si God ang laging the best. Bye-bye. Bye Kuya. guys. Bye.